Kakapasok lang, walang nagawa si Jinggoy sa matinding utos ni Kong Marcoleta at Sen Bato. Siyempre, itong balitang ito na matutunghayan natin ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga video na kanyang inilalabas at mga balita. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos tila pagtulungan ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales, Senator Jinggoy Estrada, harap-harapang nakatikim ng pangaral at tila sinapol ni Congressman Rodante Marcoleta at Speaker Martin Romualdez. Tila nilaglag na di umano ni President Bongbong Marcos. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, totoo ba yon? Nilaglag na si Tams? kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na binubuo ng House Representative, Governor, Vice Gobernador, Board Member at iba pang inductee sa isang seremonya na ginanap sa lungsod ng Maynila sa Diamond Hotel. Ang Partidong Federal ay itinatag noong taong 2018 na naglalayong panindigan ang bisyon ng administrasyon na may agenda sa pag-unlad na nakatuon sa paggawa ng pamahalaan na madaling mapuntahan ng mamamayang Pilipino. Sa nangyaring seremonya, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang partidong pangpolitika, ang Partido Federal ng Pilipinas, ay nagsisimulang magsama-sama ng mga puwersa bilang paghahanda para sa 2025 midterm elections. Ako, pinaghahandaan na ng kaha ng Presidente Marcos ang mangyayaring eleksyon sa 2025. Kung tutuusin, iniisip ko, no, talagang matindi yung magiging senatorial sa 2025. Siyempre, parehong may issue yung maglalaban dyan eh. Diba? Ibig ko sabihin issue, parehong parang nagkakagirian. Para sa akin, hindi ko naman nasasabing parang nagigirian sila eh. No, kasi yung dalawa nga, si BP Sara, si PBBM, hindi naman nag-aaway. No, puwera na lang kay FPRRD tsaka kay Basti Duterte nga na talagang matitindi yung nagiging banat sa presidente. No? Pero talagang parang magiging mainit ang magiging eleksyon sa 2025. Kasi ako nakita ko na yung senatorial slate. Slate ba? Slot. O yun na yun. Kung sino-sino yung tatakbo kay PBBM. Doon sa mga Marcos. Ngayon, naiintriga ako doon sa senatorial ni FPRRD, ng mga Duterte, kung sino-sino ba sila. Pero nakikita natin si Philip Salvador, laging kasama ng mga Duterte. No, kasi balita tatakbo siya eh. Si Willie kasi parang nag-back out na. Isa sana yung sa magiging malakas sa senatorial ng mga Duterte. Si Willie kaso nga lang ayaw niya na. Kasi nga naman ang nangyayari, 'di ba? Puro ganun, ungkatan ng nakaraan, ganyan, siraan. Syempre si Willie, kumbaga sa showbiz eh. Kahit sanay na siya sa showbiz ng ganyan eh. 'Di ba? Pero mas iba sa politika eh. Mas malala mangyayari sa iyo. Mas matinding ungkatan ng mangyayari. 'Yun ang ayaw ni Willie. Yung magulo. Tipong sinasabi niya na kung tayo ay magseserbisyo na lang tayo sa tao. Hindi na yung nagkakagulo at nagkakasiraan pa. Pero hindi talaga mawawala yan. Ayos na sana yung unity team kung hindi lang talaga naliparan ng mga alitaptap. Sa nasabing oath-taking, sinabi rin ng Pangulo na nakikipagpulong na siya sa iba pang pangunahing pangbansang partido upang bumuo ng mga alyansa para sa halalan 2025. Ayon nga sa Pangulo, sa aking kapasidad bilang pinuno ng partido, nakipag-usap ako sa lahat ng iba't ibang partido.
at sinabing, ano bang plano? What is our plan? What can we do? Nagtutulungan ba tayo? Hindi ba tayo? Ikaw ba ay nasa oposisyon o kasama ka sa karamihan? Binigyang diin din ng Pangulo na nais niyang maghanda ang PFP sa ngayon upang payagan silang maayos na magplano ng kanilang mga hakbang mula sa paghain ng kandidatura sa Oktubre hanggang sa opisyal na panahon ng halalan sa susunod na taon. At sa kaganapang iyon, nanumpa ang humigit kumulang 33 politiko, kabilang ang 11 gobernador at 14 na vice-gobernador ang nanumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos bilang mga bagong miyembro ng Partidong Federal. Tila nag-endorso na rin si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang mga pangbato para sa senatorial race para sa midterm election. Ngunit napansin ng marami sa ating mga kababayan ang tila hindi pagbanggit ng Pangulo sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez na labis na mga kinalungkot ng mga taga-suporta nito. Dahil alam naman natin nang magsimula ang partidong binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, kasali ang iba't ibang partido, Lakas, CMD, Hukbong ng Pagbabago, HMP at Partidong Masa ng mga Pilipino at mga panauhing mga kandidato mula pa sa ibang partido ang nagsanib puwersa para maging unit team. At nang tanungin si Tamayo, ang Pangulo ng PFP, kung nakikipag-usap ang PFP sa Hukbong ng Pagbabago o HNP, ang partido na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Sabi nito, sa ngayon hindi, dahil ang alyansa ng PFP at HNP ay para sa 2022 national election. Samantala, sa Para sa akin, yung partido ni BP Sara, okay naman yun eh. Wala namang problema talaga dun eh. No? Yung siyempre kasama yan since 2022, nung eleksyon, no, magkakasama sila, kaya nabuo ang unit team. No, dahil doon. Ang problema talaga, yung ibang nasama doon. Diba? Alam nyo na ako sino yun. Okay lang kung hindi mabanggit yun eh. Pero kung si VP Sara, yung partido niya is mawawala, hindi nabanggit, hindi na mention, kung talagang maglalaban sila, yung mga senatorial nila sa susunod na eleksyon sa 2025, wala na tayong magagawa. Ngayon, doon mo malalaman talaga yung matagal na katanungan ng mga tao. Sino ang mas malakas? Ang mga Duterte o ang mga Marcos? Siyempre, nasa administrasyon. Lamang ang administrasyon ngayon. 'Di ba? Lamang na lamang kahit sa eleksyon. 'Di ba? Kasi nga nasa posisyon. Ngayon, kahit ba lamang ang administrasyon, kaya manalo ng mga nasa senatorial ng mga Duterte, yung mga senador nila. Parang gulo kong magsalita. Ayun, kaya manalo ng mga senador nila. Puwera na lang din kung yung mga senador nila is talagang makikita na karapat dapat talaga. Kasi minsan kasi yung mga taong bumoboto, nagre-rely sila doon sa kilalang tao. Yung pangalan, ganto, ganyan. May pangalan. Alam nyo, doon tayo napapahamak eh. Doon sa kilalang tao tapos may pangalan. Bakit hindi na lang natin tignan ng isang politiko na kilala natin siya dahil sa tumutulong siya? Kung makikita natin yung senatorial ng mga Duterte, is aralin natin. Kuwari, yan, nilabas na nila, di ba? Yung senatorial nila. Aralin natin. Etong mga taong to, itong mga politikong tatakbo na to, sino-sino ba to? Ano ba ang gagawin nito sa bansa natin? Ano ba ang maitutulong sa bansa natin ito? Kumbaga, i-research natin isa-isa. Ano ba ang mga nagagawa nila dati? Diba? Kasi kung may nagagawa sila dati, may posibilidad na may magawa sila ngayon. Ibig ko sabihin nagagawa dati, yung kabutihang nagagawa nila dati. Hindi yung kung may masamang nagagawa. Ganun din sa mga Marcos. Diba? Yung nila, yung senatorial nila. Pag-aralan din natin isa-isa. Yung mga patatakbuhin nilang senador. Diba? Hindi dahil sa kilala yung tao na yan, ganto, ganyan. Kailangan kilalanin natin maigi. Ano ba ang nagawa nitong taong to, itong senador na to, o tatakbong senador na to, para iboto ko to, o i-research natin. Ganun. Dapat tayo ay maging mapagmatsyag. Mapag-usisa tayo. Hindi lang boto tayo ng boto dahil kilala natin yung mga taong to. Ano ba ang magagawa nito sa bansa natin?
Ano ba ang nagawa nila para tumakbo sila bilang? Yun ang dapat nating aralin. Unahang pagkakataon, nagsalita na rin ang former House Deputy Speaker and Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta patungkol sa kontrobersiya na di umano'y nagbangayan si Senator Jinggoy Estrada at former PDEA agent na si Jonathan Morales. Kasunod nga nito ay tila harap-harapang sinampal di umano ng katotohanan ng kongresista at pinatunayan na mali ang panghuhusga ni Senator Jinggoy dating PDEA agent Jonathan Morales dahil hindi naman raw ito korte para paratangan at idiina ang dating mismong PDEA agent na tila siya pa raw ang nagpakalat ng PDEA leaks sa mundo ng social media. Hindi din raw tama na ibalik nito ang nakaraan ng dating ahente ng PDEA dahil bukod sa character assassination, ang ganitong gawain ni isa sa mga kasong inihain sa kanya. Wala naman raw sa mga ito ang hinatulan ng guilty ang nasabing dating PDEA agent. Buti nga raw at hindi siya sinagot ni Jonathan Morales na kung kredibilidad ang pag-uusapan, sino nga raw ba sa kanila ni Jinggoy Estrada ang nakonvict sa isang kaso. Yun lang. Buti nga naman hindi sumagot si Morales ng ganun. Siyempre, di ba, yung mga banat sa kanya ni Jinggoy, no? Kung si Morales ay isang pilosopong tao, sasabihin niya talaga, ikaw nga, lalaki ng kaso mo kaysa sa akin, eh. Di ba? Mas matindi yung naging kaso nun. O, kaysa kay Morales, buti hindi siya sinuplak nun. Ay, baka tingin natin, baka pinalagpas na ni Morales. Baka sa susunod, sabi ni Morales, kapag ako, ginanyan mo na naman sa susunod, humanda ka na sa akin. Kaya ikaw, Senator Jinggoy, huwag ka na mag-imbestiga dyan. Tahimik ka na lang, baka mamaya masupalpal ka pa. Baka mamaya, imbis na maging investigasyon yan, maging artista ka uli dyan, maging action dyan, mamaya magjojombag-jombag ka kay Morales dyan. Paman, naniniwala ang nasabing kongresista na hindi tama ang ginawa ni Senator Jinggoy Estrada sa dating PDEA agent na si Jonathan Morales dahil maging si Senator Bato de la Rosa ay naniniwalang hindi peke at may katotohanan ang nasabing PDEA leaks. Matapos ang balitang ito ay umani ito ng samut-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan at hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat mag-resign ka na lang, Jinggoy. Grabe ka kung magsalita ka. Ginawa mo ng convicted si Morales. Ikaw naman pala talaga ang na-convict na. Grabe ang kapal naman. Mahiya ka naman, uy. Mas mabuti pang bumaba ka na lang sa pwesto. Klaro pa sa... Ikaw naman kasi, Jinggoy, nananahimik ka na eh. Pati tuloy ikaw nadamay pa. Pati ikaw gusto ka ding pababain sa pwesto. Ang kulit mo din kasi. Imbis na maging balanse ang iyong pag-iimbestiga, ginawa mo ng guilty agad yung iniimbestigahan mo. Parang siya na yung buong may kasalanan, no? Sa sikat ng araw na ang bias mo. Instead na dapat tumulong ka para malaman ang katotohanan, ay pinagtatanggol mo pa ang mga sangkot. Gawin mo ang trabaho mo. Tila nabayaran ka na siguro. Nagtatanong lang po. Salamat po Kong Marcoleta. Kaya nga po nag-aantay kaming mamamayan kung asa na yung mapangako ng mga senador. 2 years na, puro ngaw-ngaw sa harap ng kamera. Pagkaso ng isang tao, kinukuyog nila. Pag sa hinaing ng taong bayan ay nagtatago sila. Sobra na. Sa taas ang bilihin. Ayan ang napapansin natin. Sa mga ganyang klaseng investigasyon, sa ganyang klaseng mga kaso, is buhay na buhay silang lahat. Pero bakit sa problema ng bayan natin, sa kakapusan ng mga tao, di ba? Sa nangyayari sa atin ngayon, bakit hindi kayo gaanong nagsasalita? Bakit hindi nyo gaanong pinag-uusapan? Dapat yan ang nauungkat eh. Yung problema ng bansa. Hindi po kayo na-elect. Hindi kayo nilagay ng mga taong bayan sa posisyon para ubusin ang oras nyo sa kakaganyan. 'Di ba? Mas maganda maubos ang oras nyo sa pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Ano ba ang magiging credits ng ginagawa nyo? Wala. Ang paninda, mahal pa rin. Hirap pa rin ng mga tao. Mababa pa rin ang sweldo. Diba? Imbis na ginagawa nyo ng paraan para tayo ay makaahon sa dilubyong nangyayari sa bansa natin, dito lang tayo nakatutok hanggang sa matapos ang termino nyo.
Diba? Walang nangyayaring progreso sa bansa. Wala tayong nakikitang trabaho. Siguro sa inyo, trabaho yung ginagawa nyo, pero sa amin, hindi namin nakikita na nagtatrabaho kayo. Dahil, ang usapan dito, kaya kayo nandiyadyaan sa posisyon, ay para lutasin ang problema ng ating bansa at masolusyonan yan. Matulungan ang paghihirap ng taong bayan, masolusyonan. Kaso hindi yun ang nangyayari. Walang maasahan sa mga yan, Jinggoy. Kung ayaw mo magtrabaho ng maayos ay bumaba ka na lang bilang senador para hindi naman masayang lang ang pera ng taong bayan. Ipakita mo naman na para ka sa taong bayan, hindi para lang kay First Lady. Grabe na talaga kayo. Nakapokus ka talaga kay Morales at idiin mo pa na may kaso. Magpapatawa ka ba? Tignan mo muna ang sarili mo bago kang manghusga ng ibang tao. Mahiya ka naman kung may hiya ka pa. Nag-imbestiga siya, no? May kaso si Morales. Sa isip-isip ni Morales, makapagsalita ako, may kaso ko din naman. Ciao! Mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Huwag mong gawing bias ang hearing sa Senado. Bakit naging senador yan? Kakahiya ang ginawa niya. Di talaga pwedeng gano'n ang ginawa niyang guilty ang hindi naman akusado. Resource person, ginawang kun grabe yung senador na yan. Hindi na nahiya sa kanyang ginawa. End quote. Hindi, maganda. Napaka-edit po na hapon ng Biyernes sa ating lahat. Oo. Sana po yung maganda ang kalagayan rinyo. Kahit na po napaka-init po ng panahon. Pinag-uusapan namin kasi kayo na Kong, yung statement itong si Jonathan Morales, yun daw nagbulgar nung PDEA document leaks. Ang Kamara ho ba, wala sa planong imbitahan din? Wala kayo narinig. Pa kasi Senado, mukhang pangatlo ata sa Lunes, maiimbitahan na naman daw nila. So ano ba ang dapat na gawin doon? Nagtataka nga po ako kung hindi ko naman alam kasi yung resolusyon, ang unang layunin ng investigasyon ay yung alitagtag drug haul. Nagtataka lang ho ako bakit nauwi doon sa kanyang ibinubulgar na sinasabing sangkot nga po ang Pangulo, artistang si Marcel Soriano, doon sa dokumentong hawak daw po niya na inilabas din ng ilang mga nasa social media. Yun po ang aming pinagtatakhan ngayon kung ito ba ay itutuloy-tuloy pa po ng Senado. Kala ko naman ang pinag-uusapan natin, yung pag-undertake ng hearing. Paano ba yung pag-hearing doon sa pinag-uusapan ng PDEA leaks yun eh. Opo. Medyo sensitive issue yan, Kong. Sabi nga namin, doon kami pumunto kanina, doon sa kapag ka isang tao, kasi parang tumatayo siya ang witness, dapat palang isang witness ay merong direktang kabatiran sa isang bagay na kanyang sinasabi o kanyang nasaksihan. Hindi po niya sabihin na ito ang sinabi na ganito, sinabi na ganyan, narinig ko po. Yun ho yung mga binabanggit lamang namin kanina. Ay, narinig ko naman si Senador Bato yata, sinasabi niya parang sa kanyang opinion ay parang pinatibayan naman niya yung authenticity ng dokumento. Tama ba yun? Hindi ko lang po narinig. Baka yung panghuling itong hearing. Kasi ako nakikinig dyan. Ang sinasabi ng iba, hindi totoo yan. Produkto yan ng artificial intelligence. Ngayon, siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original, pati raw yata yung butas ng puncher na kung saan ito pala naka-file na pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung butas na po. Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ng artificial intelligence. Pati yung butas ng puncher. Talagang galing. Kasi yung butas ng puncher, nakuha din eh. Di ba? Kung AI yan, hindi dapat makukuha yun kung gawa-gawa lang yan. Sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling Xerox yata yun, di ba? Opo. Pero alam mo, sa law on evidence, meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan, secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Ngayon, paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Yung maging katanggap-tanggap. Dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga
umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated na to. Tsaka tayo magpatawag. Kumbaga parang sisiguraduhin mo muna lahat bago ka magpatawag ng magpatawag. Kasi ang hirap na nagpapatawag ka kagad tapos hindi naman pala sigurado. 'Di ba? Masasayang lang yung investigasyon nun. Nakaabala ka pa ng mga tao. Pero talagang pinapatunayan naman ni Senator Bato, 'di ba? Na tunay lahat 'yun, yung mga ebidensya na 'yun, no? Yung mga dokumento na 'yun. Tawag, ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Opo. Kailangan Sa ngayon alamin, kasi, check before tama you naman yung collect. sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA Opo. ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. Informant. Sa mga tweet, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung Nagbigay. confidential Informante po niya. informant. Yes Oo, yun talaga yun eh. Kasi parang binigyan lang ng impormasyon si Morales. 'Di ba? Pero hindi niya masabi kung sino yun. Hindi niya maalala kung ano man yun. Kung ano man yun. 'Di ba? O pinagtatakpan lang. 'Di ba? Kasi nga naman, syempre, ako'y nagbigay si Kuwari. May nagbigay sa iyo ng impormasyon. Tapos ikakanta mo lang. Eh di yung tao namang yun ang pag-iinitan. 'Di ba? Kasi si Morales sinasabi niya, nakuha niya lang yung ganto, ganyan eh. po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, Kailangan talaga. sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Mawawalan, Nakatago talaga po yun. mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saysay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Oho. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya Wala. at siya isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Tsaka masisira na rin yung taong yun. 'Di ba? Makikilala na siya eh. O sabihin, ako nagbibigay ng impormasyon dyan, wag na natin isama yan. 'Di ba? Kung baga ganito, hindi na siya pagkakatiwalaan. Ganun naman yun kahit yung mga informer, 'di ba? May mga informer, yung mga pulis, may mga informer yan. Sinasabi ba nila kung sino yung informer nila? Eh di wala silang makukuhang impormasyon kung ikakanta nila yung mga informer nila kung sino-sino. 'Di ba? Yung mga DPA nga eh, 'di ba? Mga pumapasok sa mga sindikato yan. Lihim yan. Nagbibigay sila ng impormasyon para makompleto yung ebidensya. O, kapag sinabi nila yan, titiklo yung yung DPA doon. 'Di ba? Ganun yung nangyayari siguro sa nagbibigay ng impormasyon kay Morales. 'Di ba? Kaya kahit sabihin nila na, pumunta ka rito, kailangan makilala yan. Siguro hindi rin. Hindi rin mangyayari yung ganun. Kaya parang nangyayari is, parang natatakpan na lang ni Morales yung usapan. Sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako eh. Oho. Tumutulong nga ako sa inyo eh. Oho. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo. May pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi po kung sa yun ay isip, natuloy, Opo. napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo. Kasi talaga Halimbawa, nagkaroon ng kung operation. itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Oho. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa mga tweet, talagang yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito Oo. na isang valid piece of evidence? Oho. Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, huwag na natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan din natin si Kong Marcoleta. Ayan na pinaliwanag ni Attorney Marcoleta, no? Attorney yan. 'Di ba? Mas nakakaalam sa batas yan. Tama nga naman, dapat pagtibayin mo ng pagtibayin yung ebidensya mo. Kasi kung hindi matibay,
Masasayang at masasayang lang yan. Mababaliwala lang lahat yan. Lalong-lalo na, syempre, yung mga nasasangkot dyan, hindi basta-bastang mga tao lang. May mga posisyon, mga kilalang tao talaga. 'Di ba? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.